Sa baryong Pulong Gubat, nais ni Matandang Tikong na maikasal ang kanyang anak na si Loleng. Nararamdaman ng matanda na malapit na siyang mamatay at mapapalagay lamang siya kung mayroong lalaking makakasama ang kanyang anak habang buhay. Napili ni Tandang Tikong si Ikeng na dating tinyente at ngayon ay wala pang trabaho. Wala namang magagawa si Loleng dahil iyon ang kagustuhan ng kanyang ama. Bagamat napupusuan niya si Tony na lagi niyang nakakaulayaw, ay may kasintahan ng iba. Dumating isang gabi na si Ikeng at nakipagkasundo na nga kay Matandang Tikong at nangakong babalik para matupad ang pangako, ngunit naisip ni Ikeng na abala, napasubo na naman siya sa hindi niya gusto dahil may mga dalaga pa siyang sinusuyo tulad ni na Isyang, Beheng at Munday. Nagkausap-usap ang mga binata ng Pulong Gubat at kung bakit daw nila hinayaan na ang isang dayo ang siyang pangmaniligaw sa dalagang katutubo sa kanilang nayon. Dahil dito ay kinausap ni Aling Buro si Loleng at kung bakit sa isang dayo pa siya magpapakasal. Sinabi naman ni Loleng na wala siyang magagawa dahil ama niya naman talaga ang masusunod. Nabigo si Ikeng sa panunuyo kay Isyang, Munday at Beheng. Idinamanda pa siya ni Kabesang Tiago dahil sa pagtangay sa kanyang anak na si Isyang. Matapos tangkaing itanan ni Ikeng sa tulong ni Thomas, pati si Thomas ay nadamay sa demandahan at kung hindi kadikit ni Ikeng, ang direktor ay malamang ay naikulong na sila. Ngunit hindi sumuko si Kabesang Tiago dahil kung walang magagawa ang kinauukulan, siya mismo ang gagawa ng hakbang para maparusahan si Ikeng. Para makaiwas sa gulo ay naisipan ni Mang Simon at ni Aling Tolang na suyuin sa tulong ni Tinyenteng Pedro ang mag-amang taga-Pulong Gubat para ikasal na sina Ikeng at Loleng. Pumayag si Ikeng na mungkahing iyon dahil wala na talagang ibang paraan bagamat 2 buwan na ang lumilipas na tuluyang kasal at nangako si Ikeng kay Loleng na hindi maubos ang kanyang pag-ibig. Naging maganda sa umpisa ang pagsasama ng bagong kasal, ngunit hindi nagtagal ay nagbalik na naman si Ikeng sa dating niyang gawi. Namatay na nagsisi si Matandang Tikong kung bakit hindi si Enrico ang napili niya para sa anak, ngunit hindi ni Loleng sinisi ang kanyang ama. Naging palasugal na ngayon si Ikeng, hanggang sa manganak si Loleng na wala siya sa kanyang tabi. Babae ang naging anak at pinangalang Elisa at Nene. Ang naging palayaw, unti-unting naubos ang pamana ni Matandang Tikong para kay Loleng dahil sa pagsusugal ni Ikeng. Kahit damit ay hindi ni Loleng mabili si Nene at minsan ay wala man lang bigas na maisasaing, kaya naging kaawa-awa ang mag-ina. Nagkaroon ng usap-usap tungkol sa isang himagsikan at umabot iyon sa Pulong Gubat. Maraming lalaki ang nais sumali sa revolusyon, kaya sila ay pumunta sa bundok. Isa si Ikeng sa mga sumasamib, ngunit hindi naman talaga iyon ang kanyang layon, kundi ang maiwan ang kanyang asawa't anak.
natapos ang himagsikan at tinalo ng mga Amerikano ang mga Kastila. Sa halip na magsarili na ang Pilipinas ay inako lamang ng mga Amerikano sa Kastila ang kapangyarihan. Isang kaguluhan ang nangyari at nagtakbuhan ang mga tao. Nahiwalay si Loleng kay Nene kaya't siya'y muntikan ng mabaliw sa kakahanap. Samantalang inagaw pala ni Ikeng si Beheng mula sa kanyang ama na si Kabesang Bino at itinago sa Tarlac. Masalimuot ang naging kalagayan ni Loleng habang hinahanap si Nene sa Maynila. Hindi inakala ni Loleng na may magnanakaw na pumasok sa kanyang tahanan habang abala sa paghahanap. Mabuti na lamang dahil pinabaunan siya ng pera ni Aling Buro. At dahil kung hindi ay baka sakali siya matutulog. Maging si Nene ay hinahanap na rin ng kanyang ina. Sa wakas ay nagkita na muli ang mag-ina. Hindi ibang tao ang turing ni Ginoong Ricardo at Aling Nitang sa mag-ina. Ibig ni Loleng na makapag-aral si Nene dahil iba na ang panahon. Pumayag pa nga sila na mag-aral si Nene at binigyan ng puhunan si Loleng para makapagbenta ng bigas. Unti-unting guminhawa ang buhay ng mag-ina. Biglang sumulpot si Ikeng sa barberya ni Tomas dahil magpapagupit dito. Nakilala ni Tomas at Ikeng ang isa't isa. Nalaman ni Tomas na nakulong ng 4 na taon si Ikeng dahil sa pagtatanan kay Beheng. Nais ni Ikeng na makita ang mag-ina, ngunit hindi ito alam kung saan sila hahanapin. Siya namang itinuro ni Tomas ang lugar nila Loleng at Nene. Ngunit sa kasamang palad ay nabangga ng isang humaharurot na automobile si Ikeng at isinugod sa ospital sa San Pablo. Naghihingalo na si Ikeng ngunit nagawa pa rin niyang humingi ng kapatawaran at inamin na napakalaking pagkukulang niya sa kanyang mag-ina. Oras na talaga ni Ikeng at siya'y tuluyan nang namatay.
Dito nagtatapos ang kwento ni Ikeng, ang pusong walang pag